Hello everyone! Ito po si Ate Mag. Bago ako matulog, kailangan ko munang sagutin yung mga tanong, yung mga common na tanong sa last week at this week na tinatanong ng mga taong umiinom na ng gamot. Ate, ano ba yung mga bawal pag umiinom ng gamot? Actually, ilang beses ko na po yung nabanggit sa mga videos ko. At sa video na to, yan lang yung pag-uusapan natin. So, siguro, short video lang ito. Ang isi-share ko ay yung experience ko at yung mga sinabi ng doctor sa akin. Hindi yung narinig ko lang sa iba, hindi yung na-search ko lang, kundi yung talagang nalaman ko nung time na nagagamot pa ako. Kasi pag may tanong ako, may mga concern ako, tinatanong ko talaga sa doktor ko. Sinasabi ko lahat. Kaya marami akong nalaman, marami akong natutunan. Yung nagamot ako, ang binawal lang talaga sa akin is yung iwas sa may caffeine. Yung caffeine at alcohol. So, iiwasan talaga yung any food and drinks na may caffeine. So, ano ba yon? Yung chocolate, Milo, Coke, Pepsi. Yun, mga paborito ko yan noon. Pero nung naggamot ako, iniwan ko talaga muna while nagagamot ako. Andyan yung kape, yung milk tea, yung mga chocolate flavor, yung may mga choco-choco. Iniwasan ko talaga yon. Iniwasan ko yung KitKat. Ayan, sarap nun, di ba? Yung Snickers. Kasi ayokong makaramdam ng hindi ko gusto. Ayoko magpanik. Kasi sabi ng doktor ko, iwasan mo na yan. Kasi magti-trigger yung anxiety ko. Magkaaway kasi yung caffeine at may alcohol sa gamot na iniinom mo. Diba? Pag may gamot sa katawan mo, sa loob ng katawan mo, tapos pinapasok mo yung kontra niya, yung kaaway niya. Pinapasok mo yung chocolate, pinapasok mo yung Coke, kape, Milo, kanyan. Umiinom ka pa ng beer or any drinks na may alcohol. So, isipin mo, dalawang magkaaway, nagkatagpo sa loob ng katawan mo. So, nag-aaway yan. Kung mag-aaway sila, ikaw yung mahihirapan. So, mararamdaman mo yung sakit ng ulo, mararamdaman mo yung panic o palpitation. Yung mga symptoms mo, mararamdaman mo imbes nagiging okay ka na. Kasi, naging okay ka sa gamot. Pero, yun, tikim ka, kain ka. Kasi ako, sinunod ko talaga. Yung mga nakausap ko, ang dami nila, tikim lang. Konting Milo, konting kape, tikim ng chocolate. Talagang nararamdaman nila yung effect. Yung effect ng pagkain o pagtikim nila ng bawal. Andiyan yun, mas masakit yung ulo, yun, palpitation, nagpapanik, laging kinakabahan, ng lalamig. So, kung may nagme-message sa akin about dyan, lagi kong tinatanong, anong nakain mo? Halimbawa, ate, iba yung nararamdaman ko ngayon. Parang nagpapanik ako ng lalamig. Tapos alam ko na naggamot na siya, okay naman yung dosage niya. So, alam ko naging okay siya, pero yun may naramdaman siya. So, tinatanong ko talaga, anong nakain mo? Anong ininom mo? Ayun, sabi, may party, uminom siya ng Coke, nakakain ng chocolate, konti. So, saka lang sila naniwala anong nangyari na sa kanila. Pero, bakit mo itatry? May nagsabi na sa'yo na yan yung posible na mararamdaman mo. Bakit mo itatry? Gusto mo ba yung mga symptoms na yun na mararamdaman mo? Okay ka na. So, pag naging okay ka na, tapos feeling mo okay ka na talaga, try ka na ng mga bawal. So, ayun, nag-trigger anxiety mo, yung mga symptoms mo, naramdaman mo. Para kasing nire-remind mo lang yung isip mo, yung sarili mo, na, uy,
may anxiety pala ako, nararamdaman ko na naman yung mga symptoms. Diba? Imbis okay ka na. Ayan, dami ko nakakausap na ganyan. So, dun pa lang, dun na nila iniwasan yung mga bawal. So, nagsabi ako sa inyo, kasi ayoko maramdaman nyo yun. Ayoko maranasan nyo yun. Diba? Kung naging okay ka sa gamot, tuloy-tuloy mo lang. Meron din sobrang sakit ng ulo, kasi pala uminom. Isang bottle lang naman, 2 bottles lang naman. So, ang resulta, ilang days lang naman o ilang weeks na nararamdaman mo yung mga hindi mo talaga gusto na mga symptoms ng anxiety. So, pinili mo yan, hindi ako nagkulang, alam nila yan, at kayo din, alam nyo na. So, wag nyo na lang subukan. So, alcohol talaga at may caffeine. So, iwasan talaga yung anything na ipapasok mo sa katawan mo, food, drinks na may caffeine content at alcohol. Meron din nagsabi na ate, may kausap ako, okay daw, umiinom siya ng beer, mga ganyan, umiinom naman siya, makain naman siya, chocolate cake, ganyan. Okay, good for them, pero meron talaga, mararamdaman talaga nila. Pero kung wala naman talaga, edi okay, pero kung itatry mo, what if meron? Sino mahihirapan, di ba? Hayaan mo na yung iba. Basta unahin mo yung sarili mo. Ikaw mismo na hindi mo mararanasan yung mga hindi mo gustong mga symptoms. At isa din, iwasan mo yung mga stressors mo. And again, ilang ulit ko na yan nasabi sa mga videos ko. Ano ba yung mga stressors na yan? Yan yung mga anything na nakakapag-trigger ng anxiety mo. Ito ay maaaring tao, lugar, bagay, o mga pangyayari. So, kung may tao kang ayaw makita kasi natitrigger yung anxiety mo. Talagang inis ka, nagpapanik ka, kinakabahan ka, iwasan mo yung tao na yun. Kung may lugar ka naman na hindi mo talaga gusto, sa akin, yung mga ospital, hindi talaga ako dadaan sa mga ospital. Parang tinatakot ko lang yung sarili ko. So, nung nagagamot ako, iniwasan ko talaga yung mga ospital na yan. Kasi, para okay ako, para hindi ako matakot. So, ayokong i-remind yung sarili ko na may takot pala ako, natatakot pala ako, kaya umiwas talaga ako. At kung may mga bagay ka na parang natitrigger yung anxiety mo, halimbawa pictures, mga remembrance na binigay sa'yo, o anything, kahit anong bagay na yan, na alam mo na natitrigger ka, itago mo na lang. Huwag tingnan. Kasi, di ba, titingnan mo may mararamdaman ka, diba? Yung sarili mo yung mahihirapan, kaya wag na lang muna. Sa ngayon, yung mga pangyayari. So, sa akin noon, ayoko talagang, nung naggagamot ako, ayokong lumabas. Kasi, kahit paglabas ko, kita ko maraming tao, iniisip ko, iba talaga. Baka may na-aksidente, baka may nangyari doon. So, ibang yung iniisip ko. So, natitrigger yung anxiety ko. So, nagpapanik na ako. Hindi ako makahinga. So, ang ginawa ko, hindi ako lalabas. Hindi naman yan lagi. Temporary lang yan. Habang naggagamot ka. And nung habang naggagamot ako, malaking tulong yung binigay sa akin ng doctor ko na may antidepressant ako at pag may trigger or natitrigger ako, like may nararamdaman akong kakaiba, takot lang ako bigla, pinapainom niya ako ng pampakalma. So, malaking tulong yon. Kasi, yung panic ko hindi na natutuloy. So, sabi ko, Dok, bakit mo ako pinapainom ng pampakalma pag kahit nang lalamig lang ako, kahit natatakot ako, o kahit yung iba yung mga iniisip ko, pinapainom niya ako. Kasi, ayaw niyang mauwi sa panic
yun, aatakihin na naman ako. Kaya, iinuman ko lang hanggang sa mawala talaga, hanggang sa makalimutan ko na daw yung mga symptoms. At that time nung sinabi niya, hindi ko maintindihan. Pero yung time na nangyari, dun ko lang naintindihan. Anong nangyari? Nangyari na nakalimutan ko na talaga yung mga symptoms. Yung feeling na natatakot ka, yung feeling na yung nagpapanik ka, yung hirap ka huminga. Nakalimutan ko na yon. While naggamot ako hindi ko lang maalala kung ilang months na yon. Basta sa loob ng 6 to 7 months, nakaramdam talaga ako ng parang nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na yung mga symptoms ko. Kasi nga, iniwasan ko yung mga stressors ko at malaki ding tulong yung pampakalma sa akin na kung konting takot, konting kaba, pinapainom ako ng pampakalma. So, yung kaba hanggang dun lang. Kasi pag nung hindi pa ako naggamot, pag kaba, talagang mauuwi sa panic attack. So, yung umiinom na ako ng pampakalma, kasabay din ng antidepressant. Yung antidepressant, yung pinakagamot talaga. Siya yung gamot na tinuloy-tuloy ko talaga sa pag-inom. Kasi yun talaga yung gagamot sa atin. Yung mga pampakalma, yung mga pampatulog, hindi. Temporary lang yung ginagawa nila sa atin. Pinapatulog lang tayo, pinapakalma, pero hindi tayo ginagamot. So, importante na may antidepressant ka rin kung diagnose ka po ng anxiety disorder. So, yun lang sa mga nagtatanong, yung mga bawal, caffeine, alcohol, at iwasan mo yung mga stressors mo. Ano yung mga stressors mo? Ikaw yung nakakaalam niyan.